awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Magandang Monday sa inyong lahat. Welcome po sa Radio OFW sa telebisyon. It is the start of a brand new week. At tuloy-tuloy po ang ating public service para sa mga overseas Filipino workers at syempre pa sa kanilang pamilya. Samahan niyo po kami dito sa Radio OFW hanggang alas 9:30 ng gabi. At your service, ako po si Hana Senyeres. Ako naman si Gemma Gumamela. Today is Monday, August 22, 2016. Welcome po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan. At umpisahan na natin ang ating public service para sa mga overseas Filipino workers. Sa mga nakamonitor pala sa atin sa Cabling TV Channel 7, tayo po ay live na live din sa ating Facebook page para po ay maabot natin ang mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo kung saan man sila nagtatrabaho. Bukas na po ang ating himpilan para tumanggap ng mga tawag, mga text at saka mga PM. Sa mga tatawag, 0977-631-0607 para sa Globe. Para naman sa mga smart users, 0948-570-8003. Hotline is 997-7589. Isa pa nating text line is 0917-798-8910. Facebook page naman natin, facebook.com/radioofw. Kasama syempre mga partner pages natin kagaya ng Pinoy Expats OFW Blog Awards, ang Boses ng OFWs, ang LBS Recruitment Solutions Corporation, Voices of OFW, Global Voices of OFW, Global Voices. Syempre pa ang OFW Family Club. Yan po ang ilan lang sa mga partner pages natin. Syempre kasama din natin ang Radio Filipino. Kaya umpisa na natin, ano na ba ang balita ng latest? Alamin natin at meron tayong mga naipong mga balita over the weekend. May kinalaman sa ating mga OFWs, kaya ito na po Isang nakakalungkot po na balita ito mula sa Saudi Arabia. 6 na Pinoy ang napatay sa sunog dyan sa Saudi. Ito po ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 6 na Pilipino na magpamilya ang patay kabilang isang buntis at 2 paslit habang isa pa ang sugatan matapos silang matrap sa nasusunog na inuupahang bahay sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Charles Jose, base sa report ng Embahada sa Riyadh, kinumpirma na nasawi dahil sa suffocation ang 6 na Pinoy. Kinilala mga biktima na sina Sahara Mapandi, 46 years old, Rema Mapandi, 8 years old, Ryan, 7 years old, Dodyo Giamat, Karen Ann, 31 years old, at Anika Giamat, 1 year and 3 months old. Nabatid na si Karen Ann na nagtatrabaho bilang nurse sa Riyadh Military Hospital at 4 na buwang buntis. Bahagyang nasugatan na sa sunog ang isa pang Pinay na umuupa ng kwarto sa lugar na hindi tinukoy ang pangalan. Sinabi pa ni Taugan Mapandi, mister at ama ng nasawi na pamilya, na umalis siya sa kanilang bahay ng alas 6 ng umaga noong Sabado upang pumasok sa trabaho at iniwan ng pamilya na natutulog bandang alas 7 ng umaga nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa kanilang caretaker ng flat
na nasusunog ang kanilang bahay nang dumating siya sa lugar na isugod na sa ospital ang kanyang pamilya kung saan idineklarang mga patay dahil sa suffocation. Ayon kay Jose, nagsasagawa na ng investigasyon ang Riyadh Police sa naging sanhi ng sunog. Sinabi pa ni Jose na inihahanda na ng embahada ang pagpapauwi sa mga labi ng biktima. Isang napakalungkot na balita po ito at kami po'y nakikiramay sa pamilya Mapandi for this very unfortunate incident. Pamilya pala yung nasawi. Pamilya. Ibig sabihin siguro matagal na nagtatrabaho sa Riyadh. And si Doc Det, yung admin ng PIBA sa Riyadh, yung mga anak, kaklase ng anak niya. Yung anak na. So, dun sa nakikiramay Riyadh. tayo. Kami po'y taus-pusong nakikiramay. At kasama po sa aming panalangin ang pamilya Mapandi. Ganun na din yung Giyamat family. At sama-sama po tayo, yung ating mga taga-subaybay. Sama-sama po tayo. Let us all join in prayer for the family. At saka dito sa ating OFW, imagine mo, yung father na lang, umalis siya ng maaga, alas 6 ng umaga para magtrabaho. Tapos nalaman niya na 7 o'clock. Nasusunog na yun. Wala pang mga isang oras pa lang na nasusunog na. Nakakalungkot po talaga at sana po matutukan ng husto ito ng ating embahada at matulungan nga dun sa investigasyon ng Riyadh Police as well as the repatriation of the remains of the family members. Kami po muli ay taus-puso pong nakikiramay po sa inyong pamilya. Sa iba pa pong balita, Pinay domestic worker sa Jordan namatay sa pagmamalupit ng amo. Isang OFW na galing sa Jordan ang namatay matapos pagmalupitan ng kanyang amo. Pero hirap ang kanyang mga kaanak na makamit ang hustisya at ang tulong mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Todo hinagpis at dismaya ang nararamdaman ni Helen nang mamatay ang pinsang si Jennifer na nagtatrabaho sa Jordan noong 1 taon. Naglaho ang pangarap ni Jennifer para sa pamilya dahil sa pananakit ng kanyang amo. Tinulungan siya at ipinagamot ng anak ng kanyang amo at makalipas ang 1 taon, nakauwi sa Pilipinas si Jennifer pero hindi na siya halos makilala. 2 linggo matapos umuwi si Jennifer, binawian siya ng buhay kaya hustisya ang sigaw ng mga naulila. Nako, from one heavy news to the next, nakakalungkot. Alam niyo, yan yung sinasabi natin, ang mga OFWs natin, Sis Gemma at ating mga taga-subaybay, sila po ay tinuturing parang mga economic warriors. Kumbaga sa gera, para silang sundalo. At ano nga ba tong gera na to? This is not any sort of civil war or world war, but we are actually fighting a war against poverty. Kaya naman nagpupunta ng ibang bansa, di ba, yung mga kababayan natin. Dahil sa matinding kahirapan, sa kawalan ng oportunidad dito sa Pilipinas. Sa tingin nyo ba kung may choice ang mga kababayan natin ay aalis pa sila at magtatrabaho sa ibang bansa? If they only had a choice dito sa Philippines, ay hindi aalis yan. Kaya yung mga ganitong pangyayari, nakakalungkot. At masasabi natin na parang itong mga casualties of war, di ba? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw dito sa ating palatuntunan, ha? Dahil nung Friday, ang nabalita naman natin ay yung isang nabiktima rin. Isang rape victim, dyan din sa Saudi, di ba? Yeah. Na sa sobrang pagmamalupit at pangre-rape sa kanya ng kanyang amo, na comatose. And based dun sa sinabi ni Secretary Bello, parang nagang rape daw. Yun nga, kasi kung, for it to go to that extent na makomatose yung kababayan natin at tuluyan lang mamatay, ibig sabihin, napakatindi, di ba, ng kanyang sinapit. Yun na nga, ang sinasabi natin, that was the question that we posed last Friday in our program. Dapat pa bang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga household service workers sa iba't ibang bahagi ng Middle East? Nung una nga sinabi natin, Kuwait.
Dan talaga yung maraming kaso ng mga abuse, 'di ba? Mga maltreatment. And this is not just unfounded, kundi based on our own personal experience being a non-government organization since 2001 sa OFW Family Club at saka si Gemma naman sa PIBA, Pinoy Expats OFW Blog Awards. Napakataas talaga ng incidents dyan sa Kuwait. Pero hindi lang sa Kuwait, pati sa Saudi. Meron din mga incidents sa UAE. And this time around, yung binalita ni Gemma, sa Jordan naman nangyari. So this is not just an isolated incident in one part of the Middle East, but this seems to be parang epidemic na siya di ba? Covering the whole region, which is why this leads us to our question. Kayo po ba, yung ating mga viewers, kayo po ba ay sang-ayon sa pagpapatupad ng moratorium o di kaya temporary ban? Temporary nga ba o dapat naging magawing permanent? Siguro sa ngayon, temporary muna, no? Kasi nga, wala pa tayong may offer na alternative di ba? Mahirap naman ding sabihin doon sa mga OFWs, magsi-uwi kayo. Ano naman ang ano naman dadat na nila dito? Anong uuwian nila? Meron ba silang mga opportunities dito? Kaya ba ipasweldo sa kanila yung kinikita nila doon sa ibang bansa? Which is for household service workers, ay ang minimum dyan ay $400. Okay? Yung mga sagot po dyan, dahil yan ay pinost natin over the weekend, and of course, nakapost din yan sa ating partner page na PIBA, at napakadaming sagot. As in, nag-viral talaga siya. Kahit isang linggong programa natin hindi mauubos ang mga comments but we will try our best to read as many of these comments as we can. At abangan nyo rin po mamaya ay every Monday kasi yung ating segment na VB as in viral blog ni JB. Yan ang pinakaabangan tuwing Lunes dito sa ating palatuntunan. Babalikan po natin yan at yung sagot sa inyong tanong kung dapat na nga ba magpatupad ng deployment ban para sa mga household service workers. Babalikan natin ang inyong mga sagot sa pagbabalik po ng Radyo OFW sa telebisyon. Oras po natin, 8:15 p.m. dito sa Pilipinas. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti na tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Jessic po. Tayo, Jessic, na. Mrs. Mayo Jessic po. Bye, Jessic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. A longtime news anchor and commentator, a much-respected TV host, a multi-awarded Filipino broadcaster, twice hailed as Radio Broadcast Journalist of the Year, an acknowledged leader of the radio and TV industries, a legendary figure in broadcasting for the past 4 decades. This year's recipient of the Achievement Award for Excellence in Broadcasting, the man with a distinct voice and unparalleled integrity, the one and only Ray Johnny. DMPC, thank you so much. Maraming Spirit Father, sa ating show sa Sanggabon Langit, may isa. Si J.R. Langit po ang nagpapatuloy sa naging commitment niya ng iniwanan po ng ating anak na si Richter. Sa lahat po na gusto pumasok sa ganitong daraman, hindi lang po passion na kinakailangan. We need dedication and commitment. Then you can say you can easily achieve your goal in uplifting the standards of broadcast journalism, leading to the quest of excellence that will help democracy move forward. Maraming salamat. Simula Lunes, Agosto 1, DZRJ Radyo Bandido. Alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, ang iyong kasangga, Ray Lani.
This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik ang Radyo OFW sa telebisyon. Araw ng Lunes, August 22, 2016. Kami pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 9:30 ng gabi dito po sa ating palatuntunan. Ako po si Hana Senyeres. Ako naman si Gemma Gumamela at your service. Mamaya si Gemma nang makikita nyo sa ating Facebook Live, ha? Basahin muna natin ang ilan sa ating mga early check-in. At baka maiwanan na ng eroplano o hindi maaga. First, si Rosie Aquino. Hello. From Jordan, OFW. Ako po si Rose Aquino. Si Ellen Canal ng Singapore. Si Vicky Soriano ng Taiwan. Hello, Vicky. Si Rolando Carabeo, of course, ang ating Suki. Maraming salamat sa'yo. Magandang gabi. Si Ryan Grace Pasqua. Magandang gabi po. Ayan. Maraming salamat, ha. And sa Qatar naman, si Esther Kiba Padron. Ate Esther, mga sisi, kung maganda, sabi niya, Happy Monday. Si Sir Arvin Inocencio, good evening to all OFW and Radyo OFW staff. Good evening din kay Agustin de la Cruz Aguinaldo. Sabi ni Jane, ano sabi ni Jane? Sabi ni Jane, ma'am, sana mabana talaga. Bakit dito sa Abu Dhabi at Dubai bana talaga? Bakit di magawa sa Kuwait at Saudi? Correct. Yun nga yung sinasabi natin, ano? Nabasa ko din yung ibang comments last Friday dun sa ating live video na ang sinasabi nga nung iba, ang problema kasi yung ibang mga recruitment agency, padala na lang ng padala. Yung iba, kagaya yata nung nangyari dito kay, anong pangalan nung sa Jordan, sis? Yung, Jennifer. Si Jennifer. I believe what happened to her is, pinoseso siya nag-apply siya sa isang recruitment agency. Pero, ang nakalagay dun sa kanyang record sa POEA, iba. Dun sa in-applyan niya. Minsan ang ginagawa po ng mga agency ay pasa-pasa, di ba? Which is, that is a form of illegal recruitment. Dapat kung saan madami ka, tayong cases na ganyan. hindi po pwede yun. Dito ka sa agency A. Pero ang magpoproseso sa'yo si agency B. Akala ba ni agency A ay wala na silang pananagutan? Meron pa rin sapagkat kayo po ay dun nag-apply sa kanila. Kung wala man silang job order, at pinasa nila yung papeles dun sa ibang agency na may job order, that in itself is an act of illegal recruitment. Minsan kailangan lang din natin i-balance yan, no? Kasi sa sobrang gustong kumita, hinahabol yung bayad ng employer para dun sa placement o di kaya buti nga ngayon wala ng placement fee, no? Para sa mga household. Sa sobrang habol nung profit, nakakalimutan na nila na kababayan natin yan. Moreover, they should be more diligent in choosing the employer. Hindi yung basta-basta na lang magpadala dito. Dapat sinusuri nila ng husto. Kung ano ba yung ugali, meron na bang record yung employer na yan? And the Philippine Overseas Labor Office should also have a hand, ano? And they do, dahil sila yung nag-approve ng mga kontrata doon. Yung based sa OLTCC naman natin, yung bilateral agreement, dapat paigtingin din yun. Yes. Kasi lahat ng mga kontrata na yan ay dumadaan sa labor office, di ba? Lahat ng mga kontrata bago yan ma-approve. Ibig sabihin, meron din talagang responsibility ang ating mga overseas labor offices na suriin ang husto. At kung ang isang employer ay nagkaroon na ng record na nagmamaltrato, ng rape, ng harass, ban na dapat yan. At hindi lang ban, talagang blacklisted.
Kung pwede nga pati yung pamilya kasi mamaya ang gagawin mo ikaw nga band pero sasabihin mo dun sa kapatid mo o di kaya sa kamag-anak mo o mag-hire nga kayo tapos dito nyo ipasok sa amin. Di ba nangyayari yun? Kaya dapat merong masusing investigation, di ba? Kung dito nga mag-apply ka lang ng card o ano man merong mga credit investigation, dapat meron din ganyang klaseng talagang very thorough study and the investigation of the employers para hindi natin nailalagay sa kapahamakan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na namamasukan bilang household service worker. Ano bang sa inyo dito? Pabor ba kayo na pansamantalang ipatigil ang pagpapadala ng household service worker o HSW sa Saudi Arabia, sa Kuwait o sa iba pang mga parts ng Middle East, ano? Alamin nga natin kung anong reaksyon ng ating mga taga-subaybay sa ating tanong kung pabor ba sila sa ban. Kanina meron lang sumagot na bakit kung sa Abu Dhabi at sa Dubai napapatupad, bakit hindi sa ibang bansa? Which is a good point. Ano pa yung sabi ng ibang mga viewers natin? Sabi ni Arvin Inocencio, agree po ako na huwag muna magpadala ng domestic worker. Solusyon po diyan ay sa Hong Kong or Taiwan muna nila ipadala or Cyprus. Sabi naman ni Marilu Noval, sana ipatupad na yan. Lourdes Garin Brunuela, oo nga, kawawa naman sila. Halos lahat pabor na ipatigil muna. Well, to be fair, hindi lahat ay napupunta dun sa mga salbahing buti nga sa'yo, salbahe yung naisip mo. Yung sa akin, kulang na lang ibip Pero buti nga, kasi in fairness, in all fairness, ay hindi naman nga lahat napupunta doon sa mga salbahing amo o mga manyak na amo. Meron naman mga sinuswerte, di ba? Ang problema lang, paano mo mamamonitor, especially those who are first-timer? Kasi parang ang nangyayari dyan, swertihan 'di ba? Hindi mo alam kung anong ugali ng employer na mapupuntahan mo And the more that we have cases like this, isa namatay dahil sa rape, isa namatay dahil sa bugbog. Ano ba naman 'yan? Parang hindi na tama 'yan, Sabi nga ni Victoria Ramos Tandang, dapat po ihinto na lang ang pagpapadala ng mga DH sa KSA. Dami pong minamaltrato, kawawa pong ating mga kabayan. Oo nga, kawawa naman sila, sabi ni Lourdes. Ito yata yung binasa mo kanina, no? Ano pa yung mga sagot nila, sister? Sabi ni Joan Visaya, dito po ako sa Kuwait, ang haba ng oras ng trabaho. Samantalang 8 hours ang nakalagay sa oras ng pahinga. Pero hindi naman nila sinusunod. Nakalagay sa kontrata na may day off, pero wala namang binibigay. Please stop sending OFW in the Middle East. Tama naman yung sinasabi ni Ate Esther Paderon. Sabi niya, di naman lahat ng amo masama maski saan ka pumunta. That is true, di ba? Yes. Dito rin naman sa Pilipinas, di ba? Ang problema lang po kasi, pag nasa ibang bansa sila, nasa Saudi, ang layo nila. Buti sana kung pwede silang lumayas at sumakay ng jeep at makauwi na sa bahay nila. O di kaya ng barko, makauwi ng probinsya. We are talking here of another country. You have to deal with a foreign employer na hindi mo alam kung ano yung ugali. Kaya napaka-importante nung sinasabi mo kanina na bilateral agreement. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung kasunduan. High level, government to government na usapan na wala namang ganyanan. Sila syempre for example, yung government ng Saudi, they have the moral ascendancy and authority to tell their people, their employers, na huwag nyong gagawin yan. Hindi mga hayop yan, hindi mga robot yan. Yan ay mga tao, di ba? That should be treated fairly and humanely. Hope po may tupad na yan. Ayan, maraming pabor sa ban, Siguro kung nagpa-survey tayo, talagang ano masasabi mo? More than 90%? 95%? Yes, 95%. Kasi kawawa naman. Do we have to wait, di ba? Ihintayin pa ba natin na mangyari pa yan ulit? Dapat ma-review ng husto yung ating
yung ating policy na yan, pagpapadala ng mga household service workers, the most vulnerable sector of the OFWs. Si Rain Crisologo, tama, hindi na talaga nila tinutupad kung ano ang nakalagay. At kung ano ang pinirmahan sa kontrata, kagaya na lang ng sahod pag alis ko sa Pilipinas, 1,500 Saudi riyals ang pinirmahan kong sahod. Pagdating dito ay 1,200 Saudi riyals lang ang binigay. Natapos ko ang 2 years, nag-extend ako, hindi man lang nila tinaasan ang sahod ko. Napakawalang puso at konsensya talaga ang mga Arabo, sabi ni Rain. Kaya dapat stop muna ang pagpapadala ng mga OFW dito, lalo na yung mga kasambahay. Alam nyo, yan yung isang bawal na bawal, which unfortunately parang natotolerate eh. Dapat kung ano yung nakalagay sa kontrata, kasunduan yan agreement yan by both parties, di ba? Kaya mo tinanggap yung kontrato, kaya ka pumirma sa kontrata because you have the understanding na 1,500 Saudi riyals ang magiging sweldo mo buwan-buwan. Ngayon, babawasan niya ng 200, gagawing 1,200, that's 300 Saudi riyals, magkano din yan in the course of 2 years, di ba? Alam niyo ang ating batas dito sa Pilipinas, ang sinasabi, ang agency na nagpaalis sa'yo at ang employer, they are co-equally liable. Ibig sabihin kung ano yung pananagutan, ano yung responsibilidad, ano ang obligasyon ng employer, sinasalo lahat yan ng agency na nagpaalis sa'yo. And this is not just a mere formality, bawal din yung contract substitution o di kaya sabihin na bawasan, di ba? Dapat kung merong bawas na ganyan, ano yan, may bago bang kontrata yan na binabawasan? Dumaan ba yan sa proseso? Na-approve ba yan? Eh, hindi. Pero napakadami talagang cases. Ang Sa dami. inbox nga natin yan yung kadalasan na reklamo nila. At Minsan dapat nga yung yan, iba kalahati pa. And take note, yung hawak natin na case sa Singapore naman yun. Talagang kinaltasan siya. Salary deduction. Halos wala nang sahod si April. So may resolution na yung, although which is good news kasi may resolution na yung PUEA, kaya lang nabanggit na pwede pang i-appeal. So parang useless pa rin, talo pa rin yung worker pag-aantay ng appeal. Paano kung sa appeal manalo ulit? So, Tapos ganun na naman ang gagawin. how many years nating nilaban? Vicious cycle lang nangyayari. Kaya nga dun sa pinakahuling Overseas Land-Based Tripartite Consultative Council, o OLTCC for short, isa yan sa mga naging proposal natin, na sana magkaroon ng monitoring system yung mga agency, di ba? Kasi kung kayo po yung mag-check dun sa website ng POEA, nandyan po ang listing ng lahat ng mga recruitment agency na nagpapadala ng mga OFW sa ibang bansa. Kompleto po yan. At saka dyan nyo rin malalaman dun sa kanilang online search engine kung ano yung status ng agency na yan. Good standing ba yan? Sino may Suspended ba yan? Ano yung kompletong detalye ng agency? Their registered address? The owner? Malalaman mo ang lahat ng yan, So why not include a system wherein you can monitor? Inihalin tulad ko nga dun sa, for example, kung kayo po ay gumagamit ng mga apps ninyo sa mga smartphone at saka sa mga computer. For example, merong mga apps kagaya ng mga Agoda, ano pa ba yung iba, yung mga na-mention? Yung mga, yung mga rating ng mga hotel, di ba? Meron dong sistema kung saan pwede ka magbigay ng review, even sa mga apps na dina-download nyo. For example, nag-download kayo ng Pokemon Go, di ba? Pwede nyo balikan nyo dun sa App Store, di kaya sa Play Store, pwede kayo maglagay ng komento mo dun kung ano yung experience mo, ano yung review mo dun sa particular app na yon. So, this technology is already happening, di ba? With other applications. So, why not apply the same for recruitment agency? Kasi kayo mga OFW, kayo yung nakakaalam ano ba yung performance ng agency na to? First hand. Di ba? Sila yung Sila ba'y maayos nakausap? Tinutupad ba ng mga employer nila ang kontrata? Di ba? Sila ba ay ethical ang ginagawang mga recruitment practices? It's very important to have this kind of monitoring system para naman yung mga mag-a-apply, lalo na yung mga first-timer, base dun sa mga feedback galing sa mga aplikante, they can make a better and a more informed choice. Kung tutuloy ba sila mag-apply sa isang agency. Hindi yung, sige na lang,
bahala na si Batman, suntok sa buwan, baka sakali. Baka saka. 'Di ba? Hindi dapat ganun eh. Pwede tayong magtulungan eh, 'di ba? Pwedeng ma-crowdsource ang information na to galing mismo sa mga OFWs natin. At tayo po hindi titigil ha. Every opportunity that we get, every council or consultation that we will be invited to, uulit-ulitin natin yung panawagan na yan para naman magkaroon ng maayos na sistema, ano? Nang sa ganun, sinasabi nga nila, prevention is better than cure, di ba? And the OFWs can help a lot dun sa sinasabing prevention, di ba? Bigyan daan natin yung comment ni Sir Lee. Sabi niya, ang problema po kasi Ma'am Hana and Sis Bing, kahit iban ang isang mapang-abusong employer, gagamit sila ng name ng kamag-anak nila Yun ang para sinasabi kumuha ko. ng kasambay sa Pinas. Ang dapat nilang gawin, gaya ng paghihigpit ng dole noon sa UAE, kung saan kailangan mo mag-authenticate at aprobahan ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang isang kontrata bago matuloy ang processing. Pansamantalang itigil ang deployment ng mga baguhan at first-timers. Di bali yung mga nagbakasyon lang sa kahigpitan ng mga agency at ipagbawal na ang mga recruiters. Kung gusto mag-apply ng isang kababayan natin, dapat direktang makipag-ugnayan sa mismong agency at hindi sa mga recruiters. Kasi ang mga recruiter, naglilibot sila sa mga malalayong lugar. Correct. Karamihan ng mga nire-recruit nila, mga underage, kung saan kinukumbinsi nila ang mga magulang para payagang mag-abroad ang anak nila kahit minor de edad pa. Case in point ha, Yeah. dun sa sinasabi ni Mr. Lee Cañete ng Kuwait. Yung naging guest natin dito last week na si Miss Sara Balabagan, siya mismo, she is a shining example of a victim of human trafficking. Kasi sa murang edad, ilang taon lang siya noon, sinabi niya? 16. Less than 16 siya nakulong. Kasi magkaedad kami. I think 14 Yeah, lang siya 14. nung na-deploy. Kasi nga, nirecruit siya sa Cotabato, di ba? Ng isang illegal recruiter na I think kamag-anak niya pang o distant relative. So, yan talaga yung nangyayari and there is truth to what he's saying. Na itong mga recruiters, sila kasi yung parang makakota lang, 'di ba? Kasi sa bawat aplikante na maproseso siguro merong quota 'yan o merong commission 'yan. Commission. 'Yun ang hinahabol nila. At 'yun ang mas umiiral, 'yun ang napaprioritize imbis na yung welfare, the well-being, and of course, yung safety ng kababayan natin, mas hinahabol nila yung kita. Ano ba naman klase 'yan, ano? Yan ang nakakalungkot. Dapat maayos na yung sistema na 'yan, ha? Change is here. And Yes. hopefully, pati yung change dyan sa sistema ng recruitment at application ay magbago na rin. Parang Monday madness ang nangyayari sa atin ngayon. Dapat lang po na ihinto na ang pagpapadala ng mga DH sa Middle East. Ilang DH na ang kailangan, ilang DH pa ba ang kailangan abusuhin at mamatay para itigil ng deployment sa Middle East? Si Arza Gaan. Nung Saturday, may nakita akong video sa Facebook. Si Admin Hans at si Yosek Lagunsad, pumunta sila ng Kuwait, andun nga si Doc Chi, tsaka si Ambassador Velia. Kung nakita mo, grabe yung hanggang hagdanan, Yes, puno ng mga runaways and yung mga minaltrato. Pero at least napuntahan sila ni Admin Hans, so Alam malaking nyo, bagay yun para sa kanila. ang problema lang ho ilang taon na ba ganyan ang sitwasyon sa Kuwait? I'm sure alam din yan ni Doc Chi, no? Ilang taon nang ganyan, ang daming nasa stranded, ang daming minamaltrato, nagra-run away, halos hindi na ma-accommodate dun sa embassy o dun sa shelter natin. Tapos yung But what is isang happening? OFW dun, yung sabi niya, bakit kami naghihirap? Nangarap lang kami ng kaunti para sa pamilya. Diba masyadong makabagdamdamin yung nangarap nga lang They are naman. very well-intentioned. Wala silang ibang gusto kundi magtrabaho ng maayos, kumita para sa pamilya, and yet ganun ang mangyayari sa kanila. Minsan kasi we need to be reminded na ang mga embassy officials, mga labor officials natin,
meron tayong mga kakilala na talagang priority nila ang assistance to nationals as mandated by law. Ito yung sinasabi kasi palagi ng father ko, ano? The Philippine foreign policy, three-pronged yan. Parang triangle, okay? Merong diyang economic diplomacy. Ibig sabihin yan yung trade ng mga bansa. Siyempre yung national security, which is very relevant given the tension, ano? And the issues that we are having over the territorial disputes that we are currently facing. Ang pangatlong pillar ng Philippine Foreign Service Policy ay ang assistance to nationals. At higit sa lahat, ano, dun sa tatlong nabanggit ko, yaan ang dapat na priority ng mga taga-embahada, taga-konsulada at saka taga-labor office. Tandaan nyo po, hindi nyo priority ang umattend ng diplomatic function, uminom ng wine, makipagsosyalan, kundi ang dapat na priority ay assistance to nationals. Yes. Assistance sa mga kababayan nating mga OFW. During the time that my father was the ambassador in United Arab Emirates, may standing order sa lahat ng mga taga-embassy. Tanong nyo po sa kanila, at alam na alam po nila ito. Ang sinabi ng father ko, kapag ka merong Pilipina na pumasok sa loob ng embassy at obvious naman na siya ay nag-run away, malalaman mo naman, minsan wala nga tsinelas diba? Nakapaa lang Minsan may dalang maleta o plastic bag ng mga belongings nila. Minsan talagang kitang-kita yung mga pasa. Ang instruction sa mga taga-embassy, drop everything that you are doing. I do not care if you are talking to the President of UAE. You drop what you are doing and assist the Filipina. Yan ang standing order. Kasi, intindi niya talaga, no? Talagang number one priority yung assistance to nationals. How I wish lahat ganon. Kung ganon ang nangyari, siguro hindi na tumagal. O hindi na dadami yung mga kaso ng ganyan, yung mga nasa stranded na hindi makauwi, di ba? Kasi I believe na meron namang ano yun, if there's a will, there's a way, di ba? I mean, I know for a fact that it's easier said than done. But then again, kung ano yung kasabihan, kung kaya, may paraan. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, madaming dahilan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung iba nyo pang mga feedback at sagot sa ating tanong, pabor ba kayong pansamantalang ipatigil ang pagpapadala ng household service workers sa Middle East? Babalikan natin yan sa loob lamang po ng ilang sandali. Oras po natin 8:40 p.m. dito sa Pilipinas. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, AquaBest was established with the simple vision of an AquaBest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, AquaBest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as AquaBest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, AquaBest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same.
This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Balik na po tayo sa Radyo OFW sa telebisyon. Sadyang napakalamig dito sa studio natin ngayon. hindi ako sanay. Masanay ako sa sa klima ng Abu Dhabi. Ayan na, ina-adjust na ha. Kundi lang umiinit yung ulo ko dito sa issue natin eh. Buti na lang at least yung ulo mainit. Kasi yung katawan ang lamig. Alright, patuloy tayo sa ating tanong, ang question of the day natin. In light of recent events, but totally not new news. News nga pero hindi naman bago. Kagaya nga nung sabi ni RV Sarad, sabi niya, stop sending housemaids sa mga lugar na walang kwenta. Sigaw ng bayan. At Makibaka. makibaka talaga. # sigaw ng bayan. It's not the first to third time, kundi halos araw-araw. Konting aware naman sa mga nabibiktima. At rest in peace sa mga nasawi. So sad. Alam nyo, may point yung itong sinasabi ni RV, alam nyo? Hindi naman kasi lahat umaabot sa balita. Hindi naman lahat ng kaso nami-media. Iilan lang yung mga nababalita, di ba? But if you really want to count lahat, naku, kung lahat kung lahat ibabalita mo, naku, there will be no more space for other news, ano? Kaya tama, this is not the first time, second time, or third time. Kaya dapat ipatigil na nga, ano? Ano pa yung mga sagot nila dyan, sister? By the way, yung ating Facebook live nakatutok na kay Sis Gemma Gomamela. Sabi ni Jeji Samantha, oo, hindi nila tinutupad ang nakasunduan na may day off o lagi kami overtime magtrabaho at ang shampoo namin sabon hindi free. Kaya itigil mo na ang pagpapadala ng mga housemaid sa Kuwait at Saudi. Lagi nilang nirereklamo yung walang day off. No? Uy, isa pa yan sa nakalagay sa kontrata ha. Hindi ma-approve ang kontrata kung hindi nakalagay dyan ng day off. That is the provision of the contract na talagang dapat sundin dahil yan ang kasunduan. Unfortunately, hindi nga napapatupad. At ang hindi kasi maganda na Sis Gemma na parang nagiging practice na. Nandiyan sa kontrata pero hindi nasusunod. Parang why do we tolerate it? It is in the contract for a reason, di ba? Dapat nga naman merong rest day at dapat matupad yan, at masunod yung day off. Sabi ni Nor Ayesha, sana man lang mapansin ng ating Pangulo na iban muna. Gusto pa naman nila ng domestic worker na Pinay kasi nga malilinis magtrabaho, which is true. Kahit saan pumunta, laging yan yung feedback nila na malinis talaga magtrabaho, pulido magtrabaho yung mga Pilipino. Pero minsan, minamasama yan, sister. Ako naka-encounter na ako ng kaso, ha? Na ayaw na daw maligo ni kabayan. Bakit? Kasi daw, pag naliligo daw siya, syempre sa Middle East, napakainit, di ba? Minsan, hindi ka lang isang beses maligo, kundi dalawa. Aba, alam mo ba na minasama nung madam? Ang sinabi why are you taking a bath? Maybe you're doing it because you want to attract my husband, the employer. Oh. Diba parang, inaakit mo ba yung mister ko kaya ka naliligo? Merong gano'n silang pag-iisip. Kaya sabi tuloy ni kababayan, anong gagawin ko? Hindi na ako maliligo. Hindi naman natin ugali yung mga Pilipino, malinis na lang ang katawan. Yun yung mga cultural differences, ano? At saka, well, it so happen na praning lang talaga yung madam niya. May point din si Mon Moral. Sabi niya, sana ipahinto na talaga. Except yung mga matatagal ng pabalik-balik sa amo nila. Oo naman. Yun naman yung sinasabi natin, to be fair,
lalong-lalo na dun sa mga matagal na sa employer, basta ma-establish lang na maayos yung kalagayan mo dun, hindi ka dapat i-ban. Let's say, uuwi ka lang, magbabakasyon, tapos babalik ka the very same employer, wala ka namang reklamo, maayos naman yung trato sa'yo, then by all means, go ahead. Di ba? Pero yung sinasabi natin, para dun sa mga first-timer, na napaka-uncertain pa kung ano yung mapupuntahan nilang amo. Si Lee Roque Balmelero, please, Pangulo, sana matuldukan na ang pangyayari na yan. Pero mangyayari lang yan kung ipa-close mo ang pagpapaalis sa mga kasambahay papunta dito sa Middle East. Malamang nasa Middle East din si Leo Roque. Maraming salamat sa iyong sagot. Diva Rose, ayan. Kay Alfredo Sason, hindi lang pansamantala, kundi wag nang magpadala ng domestic workers sa Saudi. Cordoves Bosque, ang agency wala silang pakialam kung anong kahihinatnan ng mga pinapada nila basta sila makakuha ng pera. Kaya nga, we should also, part of this proposal to stop the deployment of workers in the Middle East. Kagaya kanina, kasi may humingi ng tulong. Siyempre, tinawagan natin yung agency muna bago magpadala ng sulat kung ano yung nararapat. Ang hirap-hirap nila. Tumawag ako mga 9. Sabi niya, hindi pa daw dumarating yung humahawak ng mga documents. Sabi ko, mga anong oras po ako pwedeng tumawag ulit? Tapos sabi niya, tumawag daw ako after 30 minutes. After 30 minutes, tumawag ako, wala pa rin daw. Di, syempre, nag-flare up na ako. Kasi sabi ko, what if it's a matter of life and death dun sa OFW? Saka, sinagot nila yung tanong ko, nabigyan nila ako ng details. Mga 2:00 na. Diba? Paano nga kung emergency? Kung emergency, yun yung mga kinakatakutan natin lagi. And, hindi, pero may mga agency naman talaga na madaling, pag tinanong mo, madali silang makaprovide ng information. Sadyang may mga mabagal talaga. May term nga dyan yung father ko before, yung mga chinutsubibo. Yung pinaikot-ikot. Di ba? Yung sasabihin, tawag ka ulit. Ngayon ko lang Wag naman ganun, ha? Gayahin nyo yung mga matitino na mga recruiter. Yung mga matitinong may-ari ng agency. Yung mga award-winning, meron dyan, ha? Sa POEA, meron silang listahan ng mga top 10 na kasali ang LBS, Mr. Lito. Oo, yung mga best performing agencies. Ethical. Yun ang dapat, Huwag yung iba na wala nang inisip kundi kumita. Di bali nang mapahamak yung mga kababayan natin. Sabi ni Divina Rose, lahat sana po sa buong Middle East patupad ang nasa kontrata na may 1 week day off, oras ng trabaho. Marami talagang kawawa na kasambahay. Linlin Alinday, tama, itigil na ang pagpapadala ng mga katulong sa Middle East. Actually, the more correct term now is it's not even domestic helper anymore. It's a household service worker. Yan po yung ating term na ginagamit para sa mga kasambahay. Halos lahat inaabuso na ang mga OFW, masyadong maliit ang tingin nila sa lahat ng Pilipino. I think kahit saang bansa, medyo may discrimination. Pa rin. Kahit sa Taiwan noon na-experience ko din yan. Ano pa yung mga sagot dyan, sister? Sabi ni John Dave, kasi malaki ang bayad ng mga employer pag mag-order sila ng mga household worker, siguro para pag kumuha. Kaya dapat yan ipaban kasi kumikita ng husto ang mga agency. Tingnan mo sila, kapag may pumunta ka sa agency or may mga gatherings, yung mga agency, ang daming kolorete, madaming alahas. Makikita at makikita mo kung ano yung reality. Parang may... Ano yan? Pa-order nga ng isang kasamaan. Hindi naman commodity, hindi naman bagay na... Alam mo yun, minsan yun yung kulang yung compassion, yung pagtrato ng mga as kapwa, hindi ba? Yun yung kulang minsan, masyadong ang isip nandun sa kita.
Sabi ni Chris Singh, sana nga po mapansin ito ng ating Pangulo. Kahit ang day off man lang maibigay sa atin. Kasi so pagod araw-araw, 3 hours lang ang tulog. Tapos kung makautos sila, grabe. Sana madami ring nakikinig na anak ng mga OFW ngayon, no? Para yung reality talaga, kasi most of the time yung mga OFW, tinatago talaga nila yan sa kanilang pamilya eh. I myself, nung nasa Taiwan ako, tinatago ko yung problema na-encounter ko sa agency ko kasi ayaw ko nga silang mag-alala. Pero yung reality, sana maintindihan ng pamilya nila. Na hindi ganun kadali. In Na fact, sobrang hirap maging isang OFW. Isipin mo to, 3 hours lang yung tulog nila. Yan talagang dapat ma-appreciate, ano? Yung mga tumatanggap ng mga remittance dito. You should really appreciate, ano? They're called the modern day heroes for a reason. Dahil lahat naman ng heroes mayroong sacrifice, di ba? Ang OFW, araw-araw nagsasakripisyo. Paalis pa lang dito, di ba? Yung halos hindi mo matalikuran yung pamilya mo. Pasakay ka na ng eroplano. Ang sakit. Pero ginagawa nila. Si Jessalyn Gomaro, parehas yung sentiment nila ni Chris Singh. Sabi niya, oo, dapat ihinto ang pagpapadala ng OFW sa Middle East. At dapat may day off kahit twice a month lang. Please, tulungan nyo ang mga OFW. Di mga dapat linggo-linggo yan, kagaya ng ginagawa sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Middle East, eh. Bakit natin ba tinotolerate yan? Sabi dito ni Edelia o Pinka, dapat talaga i-ban po, lalo na yung mga kasambahay. Kawawa naman yung mga napupunta sa among asal hayop dito sa KSA. Sana agaran po ang pag-aproban nito. Si ano naman, ano? Si Ana Eboy, may minessage siyang pangalan ng agency. Dahil hindi pa namin po pwedeng sabihin yung case, i-message yun na lang po sa amin yung detalye para ma-accommodate namin kung anong dapat gawin. Ay, alam ko nung minsan nakapag-post na rin dyan sa PIBA, no? Na ano yung agency mo at ano yung experience mo sa agency mo, di ba? Yes. Dapat meron talagang ganong klaseng feedback system, di ba? Sabi Pero naman may ni, mga agency owners nag-react nun. Kaya lang, ang point naman namin, siguro kung maayos naman yung pagtrato mo sa mga aplikante or sa mga pinapaalis mo, diba maging proud ka nga eh. Yeah. Dapat, kung nasa ethical recruitment ka kasi or recruiter ka, dapat sasama ka dun sa kanila. Ikaw yung mag-iinganyo lalo sa mga OFW na i-appreciate din sila kasi 'di ba dun sa OLTC sinasabi lagi na hindi naman talaga natin dapat i-segregate or pawalang may importansya pa rin ang recruiter, partner yan. Kaya lang yung ibang agency kasi talagang ayaw nilang tumupad maging sa tama. Kasi alam nyo, ang mga recruitment agency, in all fairness to them, they are part of the process, di ba? If not for the agencies, wala ring mga trabaho, di ba? Wala ring maghahanap ng trabaho, magpoproseso. So, in a sense, sila rin ay parang matatawag mo ring partner, ano? Ng mga mga OFWs. They are the overseas employment providers, the job providers. Kaya ngayon yung mas magandang itawag sa kanila, job providers. But of course, along with that comes the responsibility to practice ethical recruitment. Isa na dun yung pinatupad ni Admin Hans na dapat lahat ng agency may Facebook account. Nung mga meeting na yun, uma-attend ako eh. Medyo may iba talagang may resistance na ayaw nila. Kaya lang ang point dun, kung gusto mo talagang i-cater or ibigay yung service na dapat, hindi ka matatakot. Ito na yung reality ngayon eh. Technology. So, i-embrace na lang dapat natin. Especially for OFWs dahil yung mga social media sites, yun yung madalas na nagiging paraan for them to be able to connect back to the Philippines. So, dapat lang na nasusunod ba yung sinabi? I think maraming mga agencies nag-set up na rin ng kanilang mga Facebook page, di ba? To answer the inquiries. Kasi direct
Yeah, pwedeng dumiretso na dun sa agency, dun sa mga concerns, hindi yung hahanap pa sila ng tiyempo kung kailan makakapunta o makakatawag sa embassy, tapos i-coordinate pa dito. At least kung sa ganun, mas mabilis yung action dun sa mga request for assistance. Alam mo, hindi lang mga agency, naisip ko lang, dapat siguro lahat din ng mga government agencies, magkaroon din ng ganyan. Kasi hindi lahat ay well-versed sa mga social media tools, mga online, mga outlets through social media. Dapat isa rin sa mga ma-explore, and if possible to also make it mandatory para sa ganun yung serbisyo mo dun sa tao mas mabilis and you can deliver the services more efficiently. Mamaya makakausap natin yung social media expert. Abangan niyo po yan. Ang ating viral blog or VB ni JB. Ito kaya, malamang ito yung nag-viral, Yes. na post dahil ito pong ating question ay nanggaling din po sa jbsolis.com ng ating kasamang si JB Solis. Abangan nyo po yan babalikan po natin. At syempre pa yung patuloy na discussion natin, wala pa ako nakikita so far dito. Ang nakita ko lang na medyo pabor yung sinasabing dapat selective yung ban o dapat yung mga nasa returning na o di kaya yung mga nasa matitinong mga amo na dapat payagan bumalik So far yun pa lang At the rest ay puro pabor sa deployment ban. You can continue sending us your feedback sa ating question of the day. Dapat bang ipagpatuloy o dapat bang pansamantalang ipatigil ang pagpapadala ng mga household service workers sa bansang Saudi Arabia, Kuwait, Jordan at iba pang mga Middle Eastern countries? Continue sending us your messages at magbabalik po tayo dito sa Radyo OFW sa telebisyon. Samantala, oras po natin dito sa Pilipinas, 9:00 ng gabi. Manatiling nakatutok sa DZRJ 8:10 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Balita, komentaryo, maging pinakamaiinit na mga issue ng lipunan. Yan ang sentro ng bawat bitaw ng Asero ng Masa. Melchor Bentigan Balawas. Walang kiling na mga deliberasyon ng mga ideya at opinyon. May paninindigan. Sintigas ng Asero. Asero ng Masa. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit 30 minuto na mga rumaragasang balita 12:00 hanggang 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Bandido, DZRJ 8:10 AM at HRI TV, Cable Link Channel 7, HRI Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon. Izquierda! Iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes. Good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan. Joey Falcon at Pia Morato. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated.
Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ang Radyo OFW sa telebisyon, araw ng Lunes. Kami pa rin po at your service, Hana Senyeres. Gemma Gumamela. At syempre pa, araw ng Lunes ngayon. Ibig sabihin ay meron tayong very special segment sa ating palatuntunan ngayong araw na ito. Ito po ang VB ni JB, as in viral blog ni kasamang JB Solis ng jbsolis.com. Malaman nga natin kung ano ba ang usap-usapan. Of course, pinaka-hot topic natin ngayon ay yung dinidiscuss natin na kung dapat bang ipatupad ang deployment ban sa mga household service workers papuntang Saudi Arabia, Kuwait at iba pang Middle Eastern countries. Malaman natin ang feedback mula sa ating kasamang si JB Solis. Hello! Hello, good evening po. Good evening sa lahat na nakikinig sa atin dito. Good From evening. the country of Tagaytay. Kailangan pa ba ng from the Republic of passport? Tagaytay. Magpa-passport pa ba para makarating dyan sa inyo? Araw-araw na lang nagpapag dito. Iniinggit ko kayo, ha? Oo nga eh. Hindi lang yun, pati yung mga fresh na mga prutas. Sige, mang-inggit ka pa. Oo. Masarap ang lansones ngayon. Grabe. Wow, talaga naman. Nagutom ako bigla, Inggit sir. pa more. One of these days, Ayun. pupuntahan ka namin dyan, ha? Oo. Mag-picnic tayo sa picnic group. Dala tayo Ayun. maraming putas, tapos kakain tayo. Correct. Napag-uusapan natin yung hot issue natin ngayon na kasamang JB. Yan din ba ang nag-viral na vlog ngayong linggo? Oo, ngayon, at sobrang viral niyan ngayon, sobra. Yung pinagtatanong natin yung mga OFW, ano, kung papayag ba sila na pansamantalang ipahinto yung pagpapadala ng kasambahay sa bansang specifically Saudi Arabia at Kuwait. Kasi yun yung mga Yun yung notorious. maraming mga cases ng mga kasambahay na abuse o na maltreat. Pero itong isang binalita namin kanina, JB, sa Jordan naman nangyari. So, ibig sabihin, unfortunately, although ang pinaka-notorious talaga is Saudi Arabia and Kuwait, pero in other parts of the Middle East ay nangyayari din, di ba? Isa sa bumbong yes, naman. Hindi mo talaga maiwasan, pero kahit sabihin pa natin na hindi naman ganun kalala sa mga bansang Jordan o Cyprus o kung saan pa dyan sa mga part ng Middle East. Pero sobrang, mapapansin mo rin kasi kung bakit mas maraming mga cases ng abuse, mga maltreated na mga OFWs o kasambahay, mostly sa Saudi Arabia at Kuwait, kasi yung bulk ng hiring o mas maraming deployed na mga kasambahay ay sa mga bansang yan. Okay. So that's the question, Bakit nga ba? Bakit nga ba Saudi and Kuwait? Yung demand kasi nandyan din sa mga bansa na yan. That's very true. That's very true. Ewan ko kung na-discuss na ninyo ni Gemma Gumamila kung maliban kasi sa panawagan natin na pansamantalang ipahinto, meron din tayong nakapost na suggestions. Hindi lang porky ngawa na ngawa, no? Correct. Meron din tayong suggestion kay President Duterte at saka kay Secretary Bibot Bello ng DOLE na alam na natin Saudi Arabia. Ewan ko kung na-discuss na ninyo. Sa Saudi Arabia, meron ng existing na bilateral agreement para sa mga kasambahay. May 10 points agenda na pinamahan between Philippine government and Saudi government before, at meron na existing. Ang problema, hindi nasusunod yung bilateral agreement na yan.
Yun nga ang malaking problema. Meron nga kasunduan, di naman tumutupad, di ba? So That's just very ano true. pa Kaya yung yun yung... ibang suggestions? Kasi it's true nga naman. Although, yung mga iba naming binabasa dito na mga comments, ay meron din naman silang mga suggestions. Like for example, may nagsabi na hindi naman siguro lahat, kundi yung mga returning workers na maayos naman yung amo sa Saudi o di kaya sa Kuwait, dapat yun naman ay payagan. Diba? Actually, yung panawagan natin, mostly kasi ng mga panawagan, although iba-iba yung mga sinasabi, pero isa lang talaga yung panawagan, is moratorium o pansamantalang pagpapahinto ng mga bagong applicant na maipadala ng Middle East. Ayun. Now, those kasambahay na existing na nandiyan na sa Saudi o nandiyan na sa Kuwait at gusto ng amo nila na i-rehire sila at gusto nilang bumalik sa amo nila, ay they have this chance na makabalik. Pero yung mga bagong hire, pansamantala, i-stop muna hanggat hindi maayos kung ano ba talagang problema. Naalala nyo, may kasambahay dati na talagang sinadyang bundulin. Tapos itago at hanggang sa, di ba naalala nyo yun sa Kuwait yun? Talagang sinadya siyang ibo. Tapos mayroon pang kasambahay na sinadya din na patayin tapos nilagay sa compartment ng kanilang sasakyan. O di kaya yung iba naman pinapalabas nila na na-aksidente. Yung pala Yes, yung nalaglag o di kaya nalaglag sa building o di kaya nagpakamatay. So hindi diyan kasi sa Saudi, kabisado natin diyan kasi diyan tayo lumaki. Ang sarap ng tawag, Sir Kenji. Diyan tayo tumagal. Ay napaka secretive ng alam mo 'yun, hindi talaga siya open sa mga investigation, although sabihin pa natin na may batas din sila na sarili nila, pero hindi tayo basta-basta makapag-question kung talaga ba yung information na yan ay totoo o hindi. Mahirap, napakahirap. Basahin ko lang sa inyo kung ano yung isa sa mga halimbawa ng 10-point agenda. No? Dapat may rest day yung lahat ng kasambahay. Dapat may rest day yung mga kasambahay once a week. Okay? Pero hindi nasusunod yan. Bihirang-bihira yung mga kasambahay na magkaroon ng rest day. Pero sa kontrata na pinirmahan ng mga kasambahay at ng employer at saka ng agency na nag-deploy, dapat kasama yon sa bilateral agreement na dapat may isang araw sa isang linggo. Okay? At hindi lang dapat yan ng formality, kundi dapat yan ay dahil nakalagay sa kontrata at napagkasunduan, dapat sinusunod ng employer. That's very true. Ang problema kasi, dyan sa Saudi, once na na-hire ka nila, and because, di ba, alam natin, nagbabayad sila ng 100 to 275,000 pesos sa isang kasambahay. That's how big yung kanilang expenses according sa news, Arab News. So, akala nila, they own this person after na they hire it. They hire him or her, kung lalaki man yan o babae. So, ang sa kanila, alila ka talaga. So they don't treat you as a human being. They treat you as a slaves. Modern day slaves, ano? Yeah, kaya doon pumapasok ngayon yung mga maltreatment, abuse. At kaya napipilitan din yung ibang mga kasambahay na tumakas. At ang iba namang dahil nga yung iba naman ay tumatakas, yung mga employer naman ay hinihigpitan naman yung kanilang mga kasambahay. So nakikita natin back and forth yung problema between employer and between kasambahay kasi nga meron ng mga experiences na yung kasambahay tumakas o yung kasambahay ay ibinenta sa ibang employer. So, yung mga employer, nag-iingat na rin sila sa kasambahay nila. Hindi nila binibigyan ng cellphone para makatawag. Hindi nila binibigyan ng rest day para makaalis ng bahay kasi once umalis, baka hindi na bumalik. So, those are the things na nagkakaroon ng mistrust between employer at kasambahay na nadadama yung mga bagong kasambahay na nag-a-apply. Pagdating ng kasambahay sa Saudi, bago pa lang siya, hindi siya makalabas, hindi siya makabili ng kanyang mga gamit. Hindi rin siya, kuminsan nga, sa kwarto lang, hindi na pinapalabas. Pero JB, kasi nung nagpunta kami ng Hong Kong, ni Gemma, at bumisita kami doon sa labor office natin doon,
Ang pinaliwanag sa amin doon ng ating butihing labor attaché na meron kasing, kung ang OFW meron siyang pre-departure orientation seminar, meron ding counterpart na seminar para doon sa mga employers, yung mga amo, para mapaliwanagan sila kung ano yung rights ng OFW, ano yung nasa batas, ano yung dapat nilang sundin. Sa experience mo ba o sa knowledge mo ba, yan ay nasusunod? Meron bang ganyan sa Saudi? I'm sure meron yan, hindi ba? Pero ang question nga, kagaya nung sinabi mo dun sa ibang mga patakaran like day off, ang question dun ay, nandyan na nga, it's on paper, pero nasusunod ba? Yun, dapat kasi yung question na yan ay i-direct natin sa mga agency na nag-deploy. Okay? Kasi once na-deploy nila yung kanilang kasambahay, wala na ba silang pananagutan? Meron silang pananagutan. Meron. They have a responsibility to make sure na their deployed worker is safe and proper harm at maayos yung serbisyo. Kasi ngayon sa Saudi, dalawa na yung agency. May agency sa Pilipinas na deploy, may agency sa Saudi na nandun. Ngayon, pagdating sa Pilipinas, posibleng maayos yung mga agency. Ibang agency, maayos yung pagka-deploy. Pagdating sa Saudi, yung agency na in charge naman doon, ay wala na siyang pakialam. Ito yung tinatawag nila na FRA or Foreign Recruitment Agency. Yes, that's dapat very maging true. selective din sila dun sa pagpili o pagpartner dun sa mga FRA na yan. Yes, that's right. At dapat yung agency na nag-deploy dito will also have responsibility not only to the deployed nila, kundi doon din mismo sa partner nilang agency na nasa Saudi to make sure na taken care. Kasi yung may authority o may time talaga na makapag-check ng OFW o ng kasambahay kung okay ba siya diyan sa bahay na yan o sa amo niya na yan is yung agency na nasa Saudi. Whereas mga Saudi may hawak nun. So dapat yung agency din dito ay meron din siyang authority to inquire. I'll give you one very concrete example. Kaklase ko sa high school. Okay. Okay? Na-hire siya ng isang agency dito sa Pilipinas. Ang sabi sa kanya, tutor. Okay? Nag-apply siya as tutor sa school ng mga bata. So akala niya papunta siya ng Saudi as a tutor. Pagdating sa airport, pinapirma siya, ang sabi sa kanya, alam mo naman na sa Saudi walang tutor. Kasambahay ka. Magtuturo ka ng mga bata doon. So, nasa airport yun, ha? Sa airport na siya pinapirma? Bawal yun, ha? Yes, may pinapirma na... Yes, may pinapirma sa kanya na yung visa niya ay kasambahay, hindi tutor. Kasi wala daw visa na tutor sa Saudi. So, kung ikaw naman ang OFW, na nandun ka na sa airport, anong gagawin mo? Babalik ka pa? Magkano na nagastos mo? Magkano ng airport na ginawa mo? So umalis siya. Pagdating niya dun sa bahay, 5 yung anak, nagluluto siya, naghuhugas, naglilinis ng bahay, up and down, tapos hindi siya pinalabas, hindi siya binigyan ng cellphone. Classmate ko yan sa high school and he's a teacher, a very good teacher. Professional, supposedly, pero nauwi sa pagiging... Yes. Household worker. Kasambahay. Yes, kasambahay. At sa tulong nga nila Pang Cresma at saka nila Bing, nila Gemma Gumamela, sa tulong nila Lito Soriano, ay natungan yon na makaalis ng bahay na yon at makapunta sa isang bahay na saan matino naman yung pag-aalaga at naging kasambahay siya eventually kasi yun talaga yung visa niya. Pero at least medyo maayos na ngayon yung sistema at naninilbihan siya sa maayos naman na pamilya. Ang hirap ng sitwasyon na gano'n. Kaawa-awa pag gano'n ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Kaya hindi natin masisisi na pagdating ng Pilipinas yung iba, parang baliw na. Yun na nga. Oo. Madaming case. Oo, maraming mga cases, kasi you cannot really blame them, Tsaka sa sobrang trauma nung sinapit nila, yun yung isa pang nakakaawa, na nawawala na sa matinong pag-iisip yung iba sa sobrang grabe ng tindi nung psychological trauma na dinadanas nila. So isa pa yung sa mga casualties, di ba? That's very true. Yung mga sinasabi kasi natin, tayo kasi very strong yung ating argument, very strong yung ating sentiment na magsabi na kung pwedeng ipahinto pansamantala. Kasi ikaw, sa OFW Family Party List, si Gemma Gumamela sa PEBA, tapos kami naman, alam
natin kasi everyday tayo nakaka-receive ng problema Yes. ng mga kasambahay. Majority ng mga problema cases na nilalapit sa atin, kasambahay na minamaltrato, kasambahay na inaabuso, kasambahay na binibenta sa ibang amo, kasambahay na tumakas. It's all kasambahay. But I hope that the government will also know na hindi pera yung hanap ng, hindi lang pera eh. Actually, kung tutuusin, mas malaki yung nalulos ng mga kasambahay kumpara sa nagigain pag umaalis sila. They lost their family back home dito sa Pilipinas. Correct. Kasi yung mga anak nila hindi naalagaan, napapariwara, hindi naayos yung buhay. Dating pa doon, meron ka nang nadidegrade na yung dignity mo, na-abuse ka na, hindi ka pa nasa pasweldo, kung minsan, hindi ka pa nakakausap ng pamilya mo, at kung minsan, maltrato at nire-rape pa, kagaya ni Kabayang Irma na talagang sinawing palad, which is very, very sad. Oo. Ayun na nga, no? Kaya nga, nagtatali kami dito. So far, lahat ng komento na nababasa namin, wala pa kaming nabasa na opposed dun sa idea ng deployment ban. Masasabi nating almost 100% yung talagang sentiment. We posted that sa PEBA and it's 29,000 shares and there are 1,300 comments and all those comments are talagang nagmamakaawa, nagsasabi na kung pwede talagang ipahinto na. And most of them are kasambahay. Sila Based on mismo. their experience, sila mismo nagsasabi. Oo. And rich And I hope the government will millions. look into it. And alam mo, ngayon meron ng medyo nagse-step up na yung anti-corruption drive ng government. Recently nag-announce ng pangulo natin, si Pangulong Duterte, na yung mga appointive positions bakante because of the reports na hanggang ngayon ay sobrang talamak pa rin yung corruption. Ngayon, ang palagi ko ngang sinasabi, what should naturally follow pag unti-unti nang ma-stamp out yung corruption, there should be more resources para ibuhos dun sa mga agencies, for example, na yung mga nangangasiwa sa job creation, etc. Para naman magkaroon ng opportunities dito. Kasi ibaban mo nga, pero ano naman ang naghihintay para sa kanila? So there really should be a concrete action plan para saluhin yung mga nalalagay sa ganung sitwasyon and to give them a better alternative. That's very true. That's very true. The reason why these mga nanay, mostly naman mga nanay, at ang iba sa kanila, mga driver, kasambahay, mostly of these nanay ay umaalis dahil nga kalangan ng opportunity dito sa atin. Kung mamasukan silang kasi magkano sahod, 3,000 to 8,000. Pag doon sila sa ibang bansa, 15,000. Kung maswerte ka, aabot ka ng 20,000 pesos. So, dahil sa monetary na yan, napipilitan silang pumunta sa ibang bansa in exchange of those emotional trauma and in exchange of those physical abuse. Hindi talaga worth it. Nila. It's really It's not worth it. At saka meron ngayong mga... If we are family-centered. Yes. Go ahead. If we are family-centered, we should find ways na yung mga people, especially our mothers, will stay in the house and stay in the home and stay in our country and take care of those kids at the same time earn money. Correct. Kung ganun tayo, yung ating the country will be better kasi there will be mothers that will take care of the homes. That's correct, kung family-centered nga talaga yung natin, yung ating thinking and yung ating direction, all of these things should be considered, which is why it also makes me think, kasi syempre ngayon nagkakaroon ng iba't ibang mga proposals. Well, one thing good is the one-stop shop, para hindi na mahirapan yung mga OFWs, alinsunod dun sa utos ng Pangulo na i-streamline yung mga proseso. Ngayon, merong iba't ibang mga usapan na dapat nga daw ba mag-set up pa ng isang department for OFWs. That is something that we should really study very well, di ba? Kasi magbubuo ka ng isang department, you will pour so much resources, so much money, so much funding into setting that up. And siguro kung job creation ng paglaanan ng pondo na yan, mas maigi pa, di ba? So, ang dami nating... If you own an agency, you will really push for that. But if you want na ang mga tao, di ba, we have reintegration, OFW reintegration program. Now, we have this already cases of abuse.
We have this already 11,000 na mga construction workers that are stranded and without pay. Bakit ka pa magpo-push ng OFW department? Why not push for something na ma-develop yung mga skills ng mga tao? And then those OFW na maraming skills, I put up them in a center or in a place where they can make use of the skills that they learn abroad. Correct. Dapat Diba? ang push natin is inward, hindi yung tinutulak natin sila palabas, kundi Yes. We're pushing people to work abroad so that what? So that the money or the dollar that will come back to us as we earn, that is a band-aid. That's not the real solution. And it That's goes a band-aid. against our laws. Dapat nga hindi natin priority yung pagpapadala ng mga kababayan natin sa ibang bansa. In the first place, that was just a stopgap measure. Pero ilang dekada na nagpapatuloy pa rin. 'Di ba? Dapat talaga hindi yan mapagpatuloy, hindi ma-promote, 'di ba? This is very funny because here we are asking for the temporary staff of employment na mga kasambahay. And there is another measure being pushed na mag-create ng OFW department. How ironic that is. Di ba? How ironic that is. Sana maisip natin na we will push for skill development. Develop TESDA. Create more skill development training for these mothers, for these OFWs. And then once the investors na develop yung trust kay President Duterte because of the peace and order situation, more companies will open their business to us dito sa Pilipinas, at marami ng OFW na mahahire because of their experience kasi mayroon ng anti-AIDS and age discrimination law. Correct. So kumbaga nilalatag na nga ng Pangulo to make our country more conducive for the influx of such opportunities, and yet why should we even think about driving away the Filipinos, 'di ba? Kaya nga ginagawa tong lahat, 'di ba? Para mapabuti. Yung ating mga sistema. I posted that sa wall ko. Okay, nung nasa Saudi ako, I was one na nag-agree na, okay, mas maganda kung may OFW department. Pero ngayon na nag-open na one-stop service center, which is yun lang naman talaga yung kailangan natin, then why push for an OFW department? Yung yung sa wall ko, yung sinabi ko dyan, there is already DOLE. There is already POE. There is already OWA. There is already Commission on Overseas Filipinos. Why not make these agencies work and do their job and then take care of the OFWs? There are already embassies and consulates in different parts of the countries or the world na nagtitake care ng mga OFWs. Let them function. Correct. Let them And one more thing, kahit may department naman DFA pa rin naman yung i-consider ng ibang bansa. Ang mangyari baka mas lalo pang magkaroon ng confusion. Sino nga ba dapat ang sasalo ng mga problema, di ba? And hindi na siya hindi na siya, as far as I know, hindi na siya Department of OFWs. Department of Migration. Something. Nako, yun nga ang sinasabi natin. Why would you even encourage people to, why would you drive them away? You should be thinking of ways to bring them home, di ba? Instead of creating that department, why not make an OFW family hospital or an OFW pension? Why not think about it? Ang dami nating mga ang dami pang pwedeng paglaanan ng pondo, sa totoo lang, at siguro yan ang pag-usapan natin susunod sa mga susunod na pagkakataon, sapagkat ang daya naman. Ang daya. Hindi, mag-9:30 na kasi. Sabi ko nga dapat mas maaga kang next time tawagan naka 30 minutes na tayo discussion. Ganyan naman kayo. Lagi na lang tayong nabibitin Kaya nga, hindi, pero para may aabangan pa sila sa susunod. Yes. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, magtatampo na yung mga reader dyan, pinababasa Marami pa mga pending dito. But anyway, kami nagpapasalamat. Thank you for sharing your insights once again dito sa ating segment na VB or Viral Blog ni JB by no less than the blogger himself. Maraming salamat sa iyo. Baka may gusto kang batiin dyan? Binabati ko yung misis ko sa katabi ko. Ayan naman. Dalawang anak natin. Hi, Miss She.
Hi, Heaven. Maraming salamat sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin. See you ulit sa Monday. Thank you, Miss Hannah and Miss Gemma. Thank you so much. Maraming Thank salamat din you. sa iyo. Inyo pong napakinggan ang tinig ni JB Solis, ang founder po ng Pinoy Expats OFW Blog Awards at ang blogger ng jbsolis.com. Maraming salamat sa iyo, ha? And we look forward to the next time that you will share with us your insights sa ating blogs na nagba-viral sa social media. Talagang pulso ng mga OFWs. We have 3 minutes to go or 2 minutes na lang sa ating palatuntunan. Ipahabol lang natin yung ibang mga greetings natin at saka yung mga sagot. Ang dami na dito. I would like to greet the New York, from New York. They're listening right now. Hello, O'Neill. Hello, Mommy. Not New York Thank ko ba, you. ha? New York as in New York, New York. Neil Montero, maraming salamat sa sagot mo. Bigyan din natin yung kay Sir Jalilo. Sabi niya, the second batch of the nurses and BSN graduates who would train on elderly and dementia care are encouraged to come early to the 11th floor of Admiralty Center, Tower 1 due to building security restriction on Sunday, August 28. This is a joint project of Polo Hong Kong Filipino Nurses Association and the Hong Kong Jockey Club Center for Positive Aging. Maraming salamat sa iyo, Labat Jolly. Alam mo kung pwede nga lang maklone si Labat at ganyan ang ilagay mo sa lahat ng mga post. Nako, siguradong mababawasan ang problema ng ating mga OFWs. With that, kami po ipansamantala magpapaalam. Abangan niyo pong susunod na palatuntunan dito po sa A-Tri-Media Broadcasting Network. Ang Hope for the Heart, kasama po natin dyan si Father Luciano Filoni. Samantala kami po ni Sis Gemma Gumamela ay bukas po magbabalik. Siguro yung iba nating mga comments, dahil sa dami po nito, hindi namin maubos ngayon. But we will try to read more tomorrow and in the coming days. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, nakinig, nag-comment, nag-like. Maraming salamat po sa inyo, ha? Hanggang bukas po muli, ako po si Hannah Señeres. Ako naman si Gemma Gumamela. Magandang gabi po. At maraming salamat sa inyo, pakikinig at panonood at pagsusubaybay dito sa Radyo OFW sa telebisyon. A-Tri Media Group Incorporated. This is